Morning, sir. Sir, meron ba tayong namomonitor na threat para po sa SONA ng Pangulo? Come again? May namomonitor po ba tayong threat para Wala sa tayong SONA? namumonitor na threat. Natural lang yung mga usual na mga intelligence estimate natin. So, normal naman. Usual lang. Ang pinaka-threat natin ngayon, weather. Medyo hopefully mag-clear up ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Sir, yung mga pulis na magbabantay, kung ganito pa rin ang panahon, tuloy pa rin yung mga pulis doon sa paligid ng batasan. Naka-ready tayo in terms of logistics. May mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo ng maraming payong. Para makisukob ba tayo mga realista o isang payong na lang. Huwag nang magkagulo. Isang payong na nga lang. Ang liit na ng payong ay magkagulo pa. Huwag na. So marami tayong payong na i-deploy para kahit na umulan, umaraw, maging komportable at maging okay ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng SONA niya ang ating presidente. Sir, yung laging paalala ng PNP sa mga pulis na mali-deploy po doon sa SONA. Tayo ay nandyan para pangalagaan ang kaayusan at kapayapaan para sa pag-deliver ng presidente ng kanyang SONA. Natural lamang na mayroong mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga Pilipino na magbibigay ng kanilang opinion. It is a sign of a healthy democracy. At yan ang gusto nating lahat bilang mga Pilipino. Isang konstitusyon ang ating pinag-ooperatan. So at the end of the day, respetuhin natin ang bawat isa. Respetuhin natin ang mga Pilipino na gustong maghayag ng kanilang mga opinion. And sa mga Pilipino naman na may mga ibang pananaw sa mga nangyayari ngayon at gusto nilang maglabas ng kanilang mga saloobin, you're always free to do that. And rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will be able to express your opinion with full freedom. Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na makapaglabas ang bawat Pilipino ng kanyang saloobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinion na nakararami. Kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that, and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion. Thank you very much, ma'am. Next, we'll proceed with Mr. Mark Makalalad of DZBB, sir. Hi, sir. Good morning. Sir, more on technicalities dun sa SONA din, no? Papayagan ba yung pagsusunog ng mga FEG? Thank you, Mark Makalalad, for putting me on the spot. That is a question talaga na, ticklish talaga. Wala tayong sagot na diretso, eh, no? It's a right to express their sentiments, di ba? Yan ang sasabihin yan. Freedom of expression. Pero meron naman tayong environmental law. So binabalansin natin ang lahat ng yan, ano? So let's just play it by ear. Pero sana wag naman dahil at the end of the day kasi freedom of expression nga. Alam naman ng mga tao na yan na according to the environmental law, bawal ho yan. Magsusunog pa ng kung ano-ano. May kasama pa minsan, may mga tires pa minsan. So something na ihingi na lang nila muna I would suggest, no? Ihingi nila ng permit sa local government unit or sa the appropriate agency, sa DNR, na magsunog sila dyan sa kalsada. Kasi under normal circumstances, arrestable yan eh. Sila mismo yung mga kasama rin sa mga grupo na yan, yung mga environmentalist. May mga environmentalista kasama yan na nakakaintindi kung anong sinasabi natin dito. And now, because of the freedom of expression, let's just trample on the law and bahala na si Magellan. Ganon ang kanilang attitude eh. So I just would like to tell them na medyo hinay-hinay. Isa lang dapat ang stance. Sir, Hindi dahil convenient sa kanila, gagawin nila. having said that, sir, if walang permit, dun lang magte-take effect yung arrest, tama po ba? Depende, tingnan natin. Hindi ko nga rin masagot ng diretso yun dahil it will be a fluid situation. Pero pag yan ay naging delikado na sa mga kalapit na mga lugar, halimbawa, may mga lumilipad na mga embers dyan at makasunog naman sa mga kapitbahay, andyan naman ang Bureau of Fire. Hindi pabugahan natin sa bumbero para mapatay na rin ang sunog. Sir, last on my part, hanggang saan lang papayagan yung mga rallies dun sa SONA sa pagmarcha po nila? May mga negotiations na ngayon, may mga talks na ngayon na
ginagawa with all the sectors concerned, including those who are planning to conduct their mass activities pro and against the government. And magkakaroon ng mga final decisions regarding that matter in these coming days para talaga magkasunduan kung hanggang saan ang mga boundaries para pagdating ng D-Day, wala nang persahan. Kung anong pinag-usapan, yun na lang ating i-implement. Thank you, sir. Thank you, Mark. And last, is sa SONA natin, June 28 na ang SONA, ilang days na lang, around 12,000 people are, 12,000 personnel are being deployed at iba pang law enforcement agencies and civilian support units para sa activity na ito sa House of Representatives sa Quezon City. Meron tayong advanced deployment na ipapatayo na sa itong 26 na at ang full deployment ay the day before until the early hours of July 28. May advanced command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong aktibidad. Patuloy tayo nakipag-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant-at-Arms ng Kamara at iba pang mga ahensya upang matiyak at maayos na ligtas sa pagdaraos ng mahalagang kaganapan ito. Muli, ang ating pambansang pulisya ay narito. Handa kaming maglingkod, magbantay at tumulong sa abot ng aming makakaya para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga.